So ayun, what's up mga chong at mga chang. And medyo matagal-tagal din simula nung nakagawa kami ng video ni Chang. Kasi masyado kaming busy. Mga busy person kami lately. So ayun, for today magkakaroon ng long weekend. At wait lang, tatawid muna tayo. At babiyahe tayo ngayon sa Kasapsapan Aurora. Yan. Time check, it's 9 o'clock ng madaling araw. At tayo babiyahe kasi medyo matagal ang biyahe. Ang sabi dito sa ating Google Map is 6:51 minutes bago tayo makarating doon. So halos 8 oras siguro. At ayun, tara, samahan nyo kami sa isa na namang, hindi to vlog pero parang ganun na rin. Parang diary lang din ang aming mga paglalakbay. Kaya tara, samahan nyo kami sa bagong paglalakbay. So ayun nga, hindi pa kami nagdi-dinner ni Chang. Yan, kasi kakagaling lang namin sa trabaho. Tapos yung ibang gamit na prepare ko na kahapon. Tapos ngayon ibang mga gamit na lang kasi si Chang nag-prepare na mga damit. Yan, pero yung mga dadalhin, ako lahat nag-prepare kasi mas kabisado ko yung gamit ko. So hindi pa kami nagdi-dinner, kaya yan, huminto muna kami dito. Huminto kami sa Jollibee. Yan, huminto kami sa Jollibee para kumain ng dinner. Para pag ano namin, pag kakain namin dire-diretso na biyahe namin. Siguro baka magkape na lang kami sa daan or what, pero bahala na. First time namin, hindi pala ako, first time ni Chang na lalayo ng biyahe na ganito na halos 8 hours. Ako kasi talaga marami na akong biyaheng ganito. Pinakamalayo nga is 12 hours straight, as in ang pahinga ko lang inom ng tubig. Tapos inom ng tubig, tas cover lang yata, sting, ganun lang. Si Chang first time, since sasakyan naman, so medyo madali-dali lang kay Chang yan. Kaya ni Chang yan. Tutulog lang naman yan, ako naman driver. So hindi ko naman pupersahin din sarili ko kasi matagal na ako hindi nakapag-drive ng malayo. So may mga malalayo, pero mga pangkaraniwan 3 to 4 hours lang. Wala ako nung ganitong 8 hours na biyahe tapos galing pa ng trabaho. Pero dati nagagawa ko kasi galing ng trabaho tapos biyahe ng gabi, ng pag-out alas 10 ng gabi tsaka ako babiyahe. Ayan, nagagawa ko pa yun dati. Ewan ko lang ngayon kasi medyo matagal-tagal na rin naman since nung bumiyahe ko ng ganito. Pero wala naman persaan. Pagka inantok, gilid, tulog, ganun lang. Kaya ayun, kain muna kami sa Jollibee. Anong gusto mo? Tayo? Drive-thru na dito natin kainin? Ayun na. Kaya dun tayo para mas komportable. Ikaw, pwede doon na. Tapos na kami mag-dinner. Time check, 9:42. Dito pa lang kami sa Giginto pa rin. Malis kami ng bahay 9, tapos ngayon 9:42. Diba? Ito pa rin kami sa parking ng Jollibee. Papababa lang ng konti ng kinain, tapos matutulog na kami. Tutulog na lang kami, busog na kami, di na ibabiyahe. So ayun, alis na kami. Sisimulan na namin ang mahaba-habang paglalakbay. Nasaan yung phone? Connect natin sa kasi waste dependent. Depende ko lagi sa waste kasi lahat ng binabiyahe namin first time naman ding pinupuntahan. At ngayon first time din aming pupunta ron. So ayun, tara, biyahe na tayo. Update ko kayo mamaya. It's been, ilan ba? 2 hours mahigit na kaming bumabiyahe. And ayun nga, pasanayan ko na kasi ng every 1 hour talaga pag bumabiyahe ba ako nagpapahinga, nag-uunat. Alam mo yun, kahit di ka pagod, kahit kaya mo pa. Huminto ako kasi alam mo yun, kasi hindi mo alam yung ng katawan mo, baka mamaya biglang pagod ka na pala, ganun. So huminto lang kami dito sa may Alphamart, sa may General Luna
Llanera, Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija pa lang kami. Ayan, unat-unat lang. Tapos kahit siguro mga 5 minutes, gaya na ulit. Para mapahinga din yung mga gulong, alam mo yun. Check mo yung mga gulong, mga preno, okay pa, di ba? Okay pa yung sasakyan mo. So, ayun. Mag-12 midnight na. At malayo pa babayin natin para nasa 4 hours pa. Kaya, ayun. Tamang stretching lang muna ng binte. Para meron panlakas. Pero hindi pa naman ako inaantok. Tamang hikab lang. Kagaya nga sabi ko, wala namang pilitan. Pagka naantok, hindi na kaya, hanap spot. Kaya inabot kami ng 2 hours bago ko, 2 hours mahigit bago ako huminto kasi napakadilim ng dinaan namin. So dito lang kami nakakita ng spot na safe pintuan. May mga lugar naman na maliliwanag kaso problema, sarado yung mga gasolinang sarado, tapos haba ng sabahan ng dadaanan. Kaya yun, sabi ko wag na muna doon, baka mahirap din, baka may ma-hold up pa or what, di ba? Siyempre safety first pa din. So ayun lang mga chong, biyahe na uli. It's 1:24 AM at meron pa tayong 3 hours and 26 minutes at 151 kilometers na babiyahin. Nagpahinga lang kami dito kasi kakapasok lang namin ng Aurora na, di ba? Kakapasok lang namin ng Aurora, pahinga lang konti. Ayan, so estimated time of arrival natin is 4:50 AM. Nandoon na tayo. So target ko talaga nga is dumating na doon ng yun nga, mga ganong oras para makahanap ng mga pwedeng pag-stayan. Kasi ewan ko kung maraming babiyahe ngayon doon kasi pasyalin na rin naman ng Aurora. Pero sana konti lang tao, di ba? Pagka konti kasi pupunta, mas masarap mag-camping. So, ayun, pinapahinga ko lang ang aking katawang lupa. Kasi napakaraming twisties dito. Napakaraming liko-liko-liko. Iniisip ko kung nakamotor ako, malamang pagod na ako. Nakakapagod kasi masarap yung banking kung konti lang. Pero yung maya't maya, oo, masarap siya kaso dinaanan mo ng papunta, hindi nang dadaanan pabalik, di ba? So ayun, nakakapagod yun kasi naranasan ko na. Kaya sasabi kong nakakapagod yun, nakakapagod siya talaga. Pero yun, syempre, enjoy. Sa gabi, yung biyaheng ganitong oras, so hindi mo ma-enjoy yung view kasi wala kang makikita sa daan. Tsaka focus ka lang sa kalsada, hindi kagaya nung may araw. Siguro pag pauwi kami, tsak naman yun, mga hapon, ma-enjoy na namin yung view. Pero sa ngayon, target namin is makapunta ng maaga doon. Hindi man mabilis, pero at least di ba safe. Di ba, Chang? Kahit di niya ako naintindihan. Ayun na, Chang. Biyahe na uli kami. At ayun nga, nakarating na tayo sa dagat. Kaso, hindi ko alam kung makikita pero dagat na yan sa gilid ng kalsada Di ba? Yun, madilim pa kasi it's, anong oras ba ngayon? Anong oras na ba? Minto lang ako para umihi, pero it's 2:50. 2:50 na madaling araw. Ayan. Kakagising lang uli ni Chang. Ayan, patulog-tulog siya, hindi siya makatulog ng diretso. Kasi ayun, ako'y kanyang inaalalayan. Ayan, sanay pa rin naman pala. Kaya pa rin naman pala mag-drive ng tuloy-tuloy. Pero may mga hinto rin, mga 5-10 minutes siguro. No?
Malagkit talaga yung ano kasi tabi ng ano yung dagat, yung hangin ng dagat. Malagkit talaga sa balat. So yun, papahinga lang kami konti dito sa tabi ng dagat. Meron pang natitirang 2 hours and 18 minutes and 99 kilometers. So darating kami doon sa kasiguran ng 5:09 AM. Pero actually ano na 'to nakalagay sa Google Map, Baler Kasiguran Road na. So mahaba pala yung kasiguran. Pero nandito na kami, Aurora. Paligid namin maraming mga puno ng buko. And tapos napakadalang ng dumadaan. Grabe, kung makikita nyo lang yung daan. Pakita ko sa inyo. Ito yung daan. Napakadilim, di ba? Buksan natin yung ating fog lights. Di ba? Napakadilim dito. Tapos puro puno ng buko. Di ba? So ayun, kinuha namin ng gabi. Kasi nga para sulit yung punta kasi 8 hours nga ang biyahe. So kung kami pupunta ng umaga, dadatnan na namin yung puro traffic sa kalsada. Ewan ko lang, nagka-traffic dito kasi first time to sa kasiguran. Ikaw ba first time mo rin dito? Ngayon, first time namin pareha. So kami si Boy first time. So yun, na uli kami. Siguro sana mamaya masilayan na natin si Haring Araw. Bayan ulit kami. Hindi rin naman ako makapagpalipad ng drone kasi wala rin naman makikita. So yun lang, biyahe na ulit. So what's up mga chong? Nakatulog na kami ni Chang. Nakatulog ako siguro mga 1 oras sa gilid ng kalsada. Di ko na talaga kaya. Kaya ko pa naman pero ayoko na ipilit na inaantok. Sakto nakita kami ng spot dito ni Chang sa gilid ng kalsada. Kaya kami ay nakatulog. Yan, time check it's 6:59. Time check is 5:42 AM. Ayan. Yung dinaanan namin, grabe. Diba? Kanina pa yan. Puro taas baba. Puro taas baba. Zigzag. Ang dinadaan dito puro zigzag. Taas baba. Tapos kung makikita nyo mga chong, ayan pa. Hindi pa kami tapos sa zigzagan. Nakita nyo yan? Grabe. Sobrang zigzag. Ayun, nakakatuwa naman kasi. Pabilig mo natin ito. Ayan. Nakakatuwa kasi kaya ng ating maliit na sasakyan ang ating minivan. Hindi ito minivan pero ayun nga. Nakakatuwa kasi kaya niya. Ewan ko lang pauwi kasi mas lamang sa pauwi yung paahon. So nakaka 317 kilometers na tayo. Tumatakbo na tayo ng 6 na oras na mahigit. Ayan. Pero hindi dire-diretso, may mga hinto naman kasi kami na 5-10 minutes na. Pero pinakamatagal yung hinto namin doon nga na 1 oras. Kasi nga inaasahan ko na mas grabe pa. Pero ano lang tayo, 1 hour and 17 minutes bago tayo dumating doon sa anong nakita natin sa sa TikTok? Camp Dalugan. Ayan. Doon na yung napili naming spot. Pero hindi pa namin alam if ano kami doon. Tutuluyan namin yan, Camp Dalugan na yan. So yun, update namin kayo. Wala akong mapapakita sa inyong kalsada kasi paliwanag pa lang, paputok pa lang yung araw. Pero maganda kalsada rito, sa kalsada lang. May mga parte na ginagawa. Pero ayun nga, maganda. Majority ng kalsada rito sementada at asfalto halo. So yun lang. Balikan ko kayo kung may mapapakita ko sa inyong maganda. Kasi sa ngayon, lumayo kami ng lumayo sa dagat. Ewan ko, inikot yata namin yung bundok. Grabe mga twisties dito.
Grabe yung mga liko. Kung nakamotor ako, pagod na ako kakabanking. Hindi pa naman ako naghihiga ng motor na higa na higa. Grabe. Pero suabe, napakaganda ng kalsada talaga, promise. Kahit nasabihin mong zigzag, ganda ng kalsada rito. Lalo yung parte na to. Ganda. Kasi asfaltado. Doon medyo maganda rin naman, pero semento kasi, may mga bitak. Semento yung pinakaduktungan niya, ramdam mo, dadag, ganun. Pero dito hindi, swabing swabe. Ang bagong asfalto ng DPWH. Tapos ito, yan, may mga parting ganyan na ginagawa pa. Pero mangilan-ngilan lang naman. Ngaso nakakatakot nga kung may makakasalubong kang hindi rin kabisado at hindi magme-minor, malamang mag-abot kayo. Kaya kung pupunta kayo rito, doble, triple ingat. Tapos ako, kinakabahan na rin ako kasi yung pabalik namin puro paahon. Yung tangke namin kalahati. Hindi ko alam kung may gasolinahan pa dun sa pupuntahan namin. Hindi ko din alam kung may palengke. Problema namin ni Chang, may mga baon naman kami, pero yung panandaliang kain lang to, baka isang araw lang itatagal ng pagkain namin. Plano nga namin 3 days 2 nights. Sana dagat naman yun. Sure naman na may nagtitinda ng seafoods doon. Iba, grabe, suabe, sulit-sulit ang biyahe. Diba? Parang alam mo yung pag pumunta ka rito, kung mayaman ka, wag ka nang bumili ka na agad ng lupa doon, tapos doon ka na tumira. Diba? Kung ganun ka kayaman, sabi nga ni Kong, hindi hindi tayo mayaman budget meal nga lang tayo So yung lakad natin na to, bali, pagkatapos ng video at nakauwi na kami, susumahin ko lahat ng mga nagastos. Yan, para makita nyo. At kung gusto nyo rin na gawin tong ganitong trip, alam nyo na, may idea kayo kung ano yung gagastos inyo. Pero kagaya nga na paulit-ulit yung sinasabi, ay nagpapamahal sa biyahe ay kung ano ang kakainin nyo at kung saan kayo tutuloy, matutulog. Yan. Sorry, I don't understand. So yun mga chong, kita-kits tayo pag kami nakita na kaming dagat. So yun mga chong, unang top up natin ng gas, nagpakarga lang tayo ng 500. Kasi yung pabalik, niisip ko baka kapusing kami ni Chang, lagpas kalahati na ako So nagpakarga tayo ng 500. Mahal ng gasolina dito, 59 pesos sarado per liter. So pakarga na tayo para hindi tayo kakaba-kaba. Kasi yung pabalik talaga grabe. Kasi kung papunta tayo, puro palusong, tsaka yung pabalik natin, puro paahon. Hindi pwedeng overnight biglang magiging palusong uli. Hindi pwede yun. Tsaka yung pabalik natin, mas malakas kumain sa gas yun, kahit na sabihin mo anong tipid. Dahil late lang naman makina nitong sa atin, 1.0 lang to, 3 cylinder. Kaya for sure hindi man mahirapan umahon, tsak na malakas tayo sa gas pagka pauwi tayo. Sure yun. Ngayon nakaka 331 kilometers na tayo at meron pa tayong natitirang 43 kilometers. At ang biyahe pa natin is 57 minutes. So nagtanong-tanong kami ni Chang sa mga lokal. Yan, tinanongan ko rin yung gasolinahan kung merong palengke. Meron pa daw kami madadaan ng palengke. So kung plano nyo pumunta rito, ayon din kay Chang, dulo daw ang kasiguran. Tapos dulo yun. Kaya for sure naman marami kaming madadaanan. Maraming ang kambing dito at saka manok. Sabi ko kumuha na lang si Chang Uwak yun. Uwak ba yan? Lalaki na uwak dito, lulusog.
Nakapunta na kami sa bayan ng ano to? Dalaungan? Dinalungan? Oo, yata. Yun, nakapunta na kami sa bayan. Problema ang palengke pala rito. Hiwa-hiwalay. So iba yung karne. Tapos papunta naman kami sa tindahan, mga nagtitinda ng gulay. Tapos yung mga isda, ando doon na raw isda pero wala pa yung nagtitinda. Ito siguro yung sinasabing gulay. Oo nga. Ito yung sinasabing gulay. So ayun. Tsaka mga tindahan dito, mga ano lang, mga bahay-bahay lang. Ang ganyan lang. Aso walang gulay. Anong bibili natin? Gusto ko na may sabaw. Kangkong. Magluto tayo na may sabaw. Nilaga. Buti na lang, si ating nagtitinda ng gulay. Tinanong ko kung meron siyang tinda, kung saan may nagtitinda isda. So may tinda siyang isda, kaso kukunti lang, kukunti, parang siguro natira nung mga pinagbenta niya, pero hindi frozen, mukhang fresh naman. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda na yun, pero masarap yung prito eh. Nakakain na ako nun. So meron na kami pagkain ni Chang. Yung isda is 130, yung gulay is 210 kasama yung mga pansit. Tapos yung baboy is 400 pesos. So idagdag yan sa gas natin, nakalista na. Yeah, so tingin ko aabot na yun ng ano, ng hanggang umuwi kami. Pipicture lang muna kami ni Chang para may remembrance kami, diba? Grabe, ganda rito. Ganda nung ginawa nilang parang view deck. Tapos pwede kang magpa-picture, diba? Tapos napakalinaw ng tubig, no? Iba talaga pag ang dagat mabato eh, kumpara mo sa mabuhangin. Yung mabuhangin, blurred yung tubig. Pagka mabato, malinaw. Kasi hindi tinatangay nung alon yung bato, hindi kagaya ng buhangin. Pag umalon, nasasama sa buhangin, diba? Ang problema sa mabato, masakit sa palakaran. Hindi kagaya ng buhangin. Pagka pino, hindi masakit lakaran, diba? Ayun, nagpa-picture lang kami ni Chang. Kumuha tayo drone shot. At meron pa tayong 44 minutes bago dun sa napili namin na pag-i-stayan. So istorya niyang ganito. Dapat Camp Sitio Tangal kami. Ang problema, fully book na sila, which is okay naman yun. Kasi tinatangkilik na ng mga tao yung Camp Sitio Tangal sa Palawig, Zambales. So meron kaming plano na magkasiguran Aurora ng nakamotor. So usapan namin ni Chang, bakit hindi na lang tayo pumunta ng Aurora kaysa ituloy natin sa Zambales. So sabi ko, why not? Diba? Tapos naghahanap siya ng mga resort, no, pag-i-stayan. Sabi ko, wag na, kasi ma-excite ka lang, tapos ma-frustrate ka na naman pag fully book na. Sabi ko, gawin na lang natin yung ginagawa ko dati, mag-isip ng lugar kung saan pupunta, at pag nandun sa lugar, tsaka ka maghanap, since tabi-tabi na rin naman lahat dyan. So yun, meron kaming nakita sa TikTok na, ano pangalan? Dalugan campsite. So nakita namin doon pwede mag-car camp. So yun ang aming first destination ngayon. Kung okay yung pag-i-stayan doon, doon na kami. Pero pagka hindi, pwede pa kami humanap. So sa akin naman, wala namang problema, kasi pwede kami matulog sa sasakyan, just in case na talagang wala kami pag-i-stayan. Di
gilid ka sa tabi ng kalsada, magluto ka, kumain ka, tulog sa sasakyan, biyahe uli. Di ba? Kung merong bar hopping, merong resort, beach, campsite hopping. So yan, natutunan ko yan kay Boy P. Pwede raw campsite sana. Pwede naman talaga raw campsite. Kaso kulang kami wala kaming banyo. Wala kami nung portable na CR. So ayun, yun ang medyo mahirap. Diba? Kung ako lang, pwede na ako sa damuhan. Hukay ka lang, baon mo dun, solve. Kaso siyempre pag babae, kaya mo yan? Okay ka lang, baon mo dun, diba? Nung lineman nga ako, kami sa bakit lang pagka nadidestina sa mga malalayong lugar, tapos talagang wala eh. Baka lang plastic, kahon na sapatos. Tapos doon na yun, may tubig naman kami, may sabon. Tapos yung pinagdiskargahan mo, shing! Gano'n na yun. Kaya yun, tingnan natin kung anong mangyayari sa ating ngayong araw na to. Mahaba-haba naman yung yung bakasyon namin. So simula Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So 5 days. Ewan ko kung saan kami pupulutin. Pero masaya naman. Sure naman na masaya. Kasi ito yung gusto ko eh. Yung biyahe lang, bahala na kung saan mapadpad, basta may gasolina, pagkain, okay na yun. Hindi naman kami maasela ni Chang pagbabiyahe. Si Chang lang ang rich kid eh. Hindi ko makain to ng lugaw, tas ayaw niya nag-uulit na ulam. Rich kid eh, baka may isda dyan. Ano yun? Isda? Ang lalaki naman eh. Tuna yata yun eh. Yun yata yung sinasabi nila, Blue Marlin. Malalaking tulingan. Grabe naman sa laki ng tulingan na sandi pa. Ano ba yung tulingan pag lumaki? Dito na. Ganun ba yun? Oo. Bakit yung tulingan may lason, yung tuna wala? Pinusan mo tulingan? Yes, pag hindi ka marunong magluto ng tulingan, may lason yun. Kaya si Airpat taga Batangas kasi, maraming tulingan doon. Hindi siya nagluluto ng tulingan kasi meron daw paraan ng pagluto nun. At pag hindi ka marunong magluto, malalasong ka. Tsaka masarap ang tulingan doon. Pinaano pa nga ni daddy yan eh. Yung Sinaing. yun, niluluto sa palayok. Yan, niluluto sa palayok, sinaing nga ang tawag. Tapos ang gagawin ni Airpods doon, papatagalin niya lang sa rep yun hanggat hindi nagpapatis. Kakatas yun, parang patis eh. Tapos pag meron na nun, tsaka niya kakainin. Mas masarap yun. Yan, medyo malayo-layo pa biyahe natin ah. Kaya sa mga makapanood dito, comment nyo nga kung ano isda nakita namin. Kasi sabi nila, marami daw sa Aurora, Blue Marlin. Hindi ko alam kung ano yung Blue Marlin. Mahilig ako kumain ng isda. Wala akong selan sa isda, maliban lang sa mga matitinik. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila. Nadi-describe ko sila, may isdang plat, may isdang malaking mata, may kulay gold. Siyempre, mga pangkarniwan, alam mo na mga tilapia, bangus, yan. Sa kabili kami, hindi ko alam kung ano, pero malalaking isda yung masarap yun iprito eh. Asinan lang tapos piprito. Paano tayo magkasain? Doon sa yung pang-camping. Di ba kasya na sa atin yan? Kasya na siguro yun, pagkasyahin na lang natin. May dala ko yung wok ko eh, pero wala kaming dalang kalderong pansain. Pero dala ko yung pang-camping namin na good for two naman yun eh. Kasi nung kasama ko si Jason, nung kami, overnight kaming dalawa, yun lang gamit na yung pansaing. Kasya naman sa amin. Kaya tingin ko magkakasya rin sa atin. Malapit na tayo dun sa ating pupuntahang campsite. Si Chang puyat, tulog na uli. Nandito na tayo sa Kasapsapan Beach Rub Camping Site, diba? So hahanapin natin. Ayan.
Sa mapa 1 minute away na lang. Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan ng pupuntahan namin. Ano pangalan pupuntahan natin? The campsite, pero mukhang walang camping grounds. Parang malayo pa siya sa dagat. So yun. Yung daan dito parang ganyan. Parang kami lang ang dumadaan. Camp Kaguman. Parang hindi makakapaligo dun sa dagat. Dun sa campsite. Balikan ko kayo mga chong. So ayun nga mga chong, nandito na tayo sa pinin. Nakapin sa Google Map. Camp Galugan. You have arrived now. Ayan, tignan natin. Pero sa video nung di ba maganda, maayos, madamo, no? Baka doon. Tanong natin. Kaso parang walang tao. Walang tao yan. Camp Galugan? Ha? Ano, Dalugan? Hindi dito yun, mahal. Hindi dito? Hindi. Yun yung Costa Ocean Beach. Hindi naman doon yung pinipang. Doon ba dapat? Hindi namin nakita yung camp Dalugan. Dalugan. So nagtanong kami sa mga lokal. Eto, may binabaybay kaming Eco Park. Kahit ako sa inyo. Yan. Ito na kami sa wrong turn. Dito sabi ni Kuya maganda naman daw pwestuhan. Riley's. At nakakababa daw ng Riley. nakakababa naman daw ng dagat. Riley's. So ayan, silipin muna namin. Mukhang solo camping ang mangyayari rito. Ang promising na Diba? itsura. Ang habol lang naman ay magandang spot tsaka nakakababa sa dagat. Let's see. So ayan mga chong, meron kaming pinuntahan dito una, Riley's Beach Resort. Fully book. So meron pa raw dalawa rito. Try naming pagtanong kung may slot pa. Pero ganda ng beach, ganda ng dagat, napakalinaw. Tas white sand. Ngayon, try pa namin dito sa isa. Hindi na makakita niya, kita mo. Suzuki Espresso. Ayaw matanggal yung camera ko. Oh. Suzuki Espresso Off-Road. Yeah. Diba? Bali, andito na kami. Bali ang nakuha naming yung Eco Park. Parang ganun Pero beach resort din siya. Ito, makikita nyo. Ayan, naka-setup na kami. Kasi kanina grabe, hindi ako nakapag-video habang nag-setup gawa ng napakalakas ng ulan. Inulan kami ng inulan dito. Ayan, diba? Church experience na naman. Another first time. Ayaw umikot ng Ayan, another first time. Sarap dito mga chong. Simple lang yung tent. Tapos ayun yung kotse natin. Diba? So yan. Bali doon, ayun, yung dagat, ang layo niya sa Pampang. Hindi pa ako makapagpalipad ng drone kasi uulan pa yata. Pero mamaya try natin magpalipad. Pagka wala na ulan, palipad tayo. Ay, wala na pala Diba?
Napakaganda rito. Tahimik. Solo namin. Kami lang ang tao rito. Sabi ni Kuya, pwede daw namin gamitin yung kubo pagka walang tao. So, ayun. Try namin gamitin yung kubo na yan mamaya. Pero sa ngayon, okay naman na kami dito. Okay na kami sa setup namin. Kaya sa ilalim kami ng mga puno. Kaya pag uminit, lilim kami. Pag umulan, tapos na umulan pa sa amin. Ayun. Yeah. Sarap dito, sulit. Ang per day nila is 300 sa car camping. Tama ba? Ay, hindi. 400 sa car camping. Tapos 2 days kami. So 800. 2.5 daw. Ay, 900 na lang daw. So, ayun. Okay pa rin kaysa doon sa una namin pinuntahan kanina. Ang per day nila is 1.5 sa car camp. Eh, mahirap. Ang mahal, diba? So, ito. Pwede na rin dito. Diba? Kaya yung mga chong. Mamaya, balik tayo. I-dip lang muna. Ngayon nga pala, inusod namin to ni Chang. Ito, yung tent namin. Inusod namin dito. Kasi nilalanggam na doon. Yung part na to malanggam eh. Kaya inusod namin dito. Sinet up namin ng bago yung tent. Tsaka para yung hangin, tagusan. Kasi ako dito lang ako natulog sa sa swing. Ayan. Nandun si Chang eh. Sarap dito. Dito. Luluto tayo ngayon ng pansit. Ito yung natin pansit para sa dinner. Ayun yung natira naming sinigang. Ayun. Ayun. Tsaka maganda na ngayon yung tubig kasi high tide na siya. Kanina mababa yung tubig eh. Ngayon mababa yung tubig, ngayon high tide na siya. O diba? Sarap ng tambay ni Chang. Kahit umuulan-ulan, tambay-tambay lang si Chang. Relax lang. At Chang, masasabi mo sa iyong first day dito sa Eco Park? Eco Park pa to? Yeah, it's Eco Park. Ganda. Ganda, no? Solo natin, no? Solo namin to mga chong. Wala pang mga guests. Ang sabi kasi baka daw Friday pa ng gabi magdatingan. So, sakto lang. Nirent Unahan na talaga namin. ni Chong para sa akin, para makapag-relax ako. Ayan, nirenta ko. Tapos para pagka nilunod ko siya doon, siya doon, walang makakakita. High tide na ang dito na yung tubig. Oh. Kaya nga tapos yung kanina yung bangka na yun, no? Di ba sabi ko sa'yo, paano siyang doon, gagamitin? Paano siya gagamitin? Layo kanina. Layo talaga ng pangpang kanina. Siguro may mga 500 meters from dito sa kinalalagyan namin. Diba? Ganda. Promise. Ngayon, sulit yung namin, yung trip namin na wag na maghanap ng resort pagdating na lang dito, tsaka na lang namin hahanapin. Kaso ang pinagtatao yung tubig dito maalat. Kasi kayo na ito. Yung ito to, ilog yan eh. Papunta doon, wala kanina ng tubig yan. Siguro, nirefill lang to. Nirefill lang nila kanina yan. Wala kasing tubig talaga kanina yan. Nirefill lang yan. Ayan, ewan ko hanggang saan naabotin yan. Ito, may tubig to. May drum. Ang galing, no? Butas yung pinakaano ng drum. Pero yung tubig hindi umaano sa buhangin. Hindi bumababa. Sarap dito mga chong. So ito yung magiging tahanan namin ni Chang sa loob ng 3 araw. Nandito lang kami. Bali ang bukas, whole day pa rin kami dito. Tapos sa Sabado, hanggang tanghali lang. After lunch, uwi na rin kami. So yun, tuluyan natin yung niluluto natin dong pansit. Bali pa dinner ni. So meron pa kaming natirang mga sinigang. So yun na muna yung magiging dinner namin. Tapos ito, nag-prepare lang ako ng pang sasahog sa pansit.
Ewan ko nakatikim na kayo nito. Yung pancit pero Mickey ang gamit. Ito kasi talaga ano eh. Yung pinaka gusto kong ginagawa. Magluto. Kahit, alam mo yun, kahit nasa bahay kami ni Chang. Ako yung madalas magluto. Kaso may problema. Yung nagluluto ako yung sumasarap. Kaya yun, luluto tayo na pancit. Ano lang naman to, para ordinary yung pancit, gisado lang din. Pero ang gagamitin natin is Mickey. So yun, gigisahan tayo ng bawang sibuyas. Parang lang, parang pancit gisado lang din. Yeah. Parang lang din. Parang pancit gisado lang din. Sa dami ng makakalimutan kong dalhin, nakakalimutan ko pandalhin sangkalan ko. Ang hirap tuloy. Dito ako sa paper plate na naghihiwa. So yun, pag naano na natin to, hindi ko maano yung bawang eh, hindi ko mapisa. Kasi malambot yung table. Pagka pinisa ko siya sa table, tataob. Pero pwede natin pala iusod to. Yan. Kasi to. Mas madali kasi pag pinipisa. Mas madali siyang balatan. Kasi bubuka yung balat. Ihiwalay doon sa alaman. Diba? Pag nagluluto ba kayo, maano din kayo mag-isa. Kasi halos lahat ng niluluto ko parang nagigisa ako. Kahit may sabaw, nagigisa ako bawang sibuyas. Parang alam mo yun, iba yung lasa ng pagkain pagka may ginisa. Hirap tuloy oh. Hirap maghiwa pag sa paper plate. Mamaya magsiset up tayo ng mga ilaw. Kasi kukunti pala yung ilabas namin. Sana itong gabi pag na umulan. Kasi simula yung papunta kami dito hindi umuulan. Nung nandito na kami ayun, maghapon hanggang tanghali umuulan. Kaya na-set up ko yung duyan. Pumila ng ilan. Actually dalawa yung tarp ko. Aso, sabi ni Chang, ito na lang daw isang tent dalhin namin. Dapat yung isang tarp para doon sa duyan. Problema namin, hindi nga pala waterproof yung tent na to. Dapat ang dinala kong tent yung isa, yung Decathlon namin. Ayun, wala andyan na yan. Pagdasal lang natin na ibigay sa atin yung Papa Jesus na mag-umulan. Pero okay naman kasi nilagay ko na yung tarp doon. Ang problema lang, pag mainit mamaya, hindi tayo makatulog sa duyan. Hindi tayo matutulog sa loob ng tent. Meron naman tayong power station na para electric fan. Ano naman tayo nun. Tapos meron tayong mga turbo fan. Syempre diba, mas masarap pa rin yung hangin na natural lang.
pieces ng repolyo. Lagay natin dito. Hati lang muna. So kalahati bukas. Pwede natin igisa yan ulam. Meron pa rin kaming mga isda eh. Nang hindi ko lang alam kung tatagal ba isda. Sana wag siya mabilasa. Pero may asin naman na yun. Kaya sure naman na hindi siya mabibilasa. Pwede kasi bukas inihaw naman yung ano, inihaw yung agahan namin. Up. First to, set aside muna natin yung baboy. Kaya sa tawag na pancit gisado. Kasi literal, hindi gisa mo lang siya. Di ba? Kapag sa baboy, para malinamnam, malalaki to kanina. Pinagmantika natin. Para ano? Para kumatas ba? Para kahit mo lang sahog kada mo eh, ang dinamnam niya. Tapos yan, gigisahin lang yan. Kasama na yung baboy. Para mas maging makataspas siya, mas malinamnam. Nagisa mo na siya, pwede mo ilagay yung Mickey, gisa mo ulit. Tapos pagka feeling mo luto na, okay na yun. Nasa ito pala mga to. May dala kaming cool manitang. Hindi ko alam kung aabutin yung yelo niya hanggang bago umimuwi. Sana abutin. Nagisa mo na siya. Mickey. Mickey yung gagamitin ko, hindi yung ordinaryong kanton. Wala kasing kanton kanina. So, inisip ko, may nakita akong Mickey. So, hindi ko alam kung saan ako nakakain ito. Mickey ang gamit nila. Ay, tumulong. Ginaya ko lang din to eh. Hindi ko alam kung saan probinsya ka nakapunta na Mickey yung ginagamit nilang pinakapansit eh. Mickey kasi ito yung parang nilalagay sa mami eh. Tapos lalagyan nilang konting tubig.
para yung Mickey ba maluto. Yun na. Yun lang yun. Ito pala, syempre. Magic sarap. Baka naman. Ewan ko, hindi ako naglalagay ng betchin, pero pag nagluto ako, laging meron magic sarap. Iba yung ano niya eh. Iba yung parang linamnam niya. Sayaan lang natin siya mag-dry. Tutuyo naman ng kusa yan. Tignan mo, yung Mickey niya hiwa-hiwalay na. Yan. Pag nakita niyo yung tubig na nilagay nyo, parang nagiging sauce na. Oo na yan. Tapos, hindi ako konting toyo. Hintay lang. Pampakulay, tsaka para medyo may lasa lang ng toyo. Kung may oyster sauce kayo, pwede rin. Oyster sauce kami kaso baka sumobra alat eh. Okay na yung lang. Toyo lang. And that's it. Ayun. Hindi ba? Pansit gisado. Napakasimple. Napakadaling gawin. Nauting kayo. Try nyo. Pansit gisado. Oh. Ma'am na lamang iilaw. Eh, paano kung nagcha-charge lang pero hindi naman iilaw? May gin? Ano kasi Mamshi? Welcome to ano to? Kasapsapan Beach, Aurora. Everything that brought me alive, going around like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a rebel's fight without an alibi. It took my innocence without an alibi. Smoking gun, you got me on the run. We know that will come. We're out up till dawn, but how can I hide it without an alibi? Grabe dito sa sa beach resort na to, yung Eco Park ang tawag nila eh. Sarap dito kasi alam mo yung para solo namin yung beach. Sige nyo naman, walang katao-tao. Wala talagang tao, kami lang.
Meron kasi dun sa kabila. Yun, medyo maraming tao, fully book na daw sila. Una mong madadaanan papunta rito. Pero ano, medyo pricey. Eh dito, okay lang, mura. Yung resort, yung sabi ko doon sa Buchalam, okay naman. Matutuloy mo naman na ayos, pero hindi siya well maintained. Halos papunta na siya ng raw camp. Ngayon si Chang, oh. Ito yung nagduduktong ng dagat sa ilog. Ang galing ng aso, oh. Tingnan mo yung aso, oh. Lumalangoy. Sabi ko sa'yo, may nakita ko kanina lumalangoy, eh. Diba? Ito aso. Diba? So ito yung ano, yan, sabi ko lakarin namin ito. Ito yung ilog, duduktong din sa dagat. Kanina walang tubig to. Ngayon meron na. Nga lang dito medyo madumi. Ayan, medyo madumi yung tubig. Kasi dito naghahalo yung alat tsaka tabang. Tikman natin. Sabi sa'yo eh, tabang eh. Siyempre. Diba? So yun, maghahalo dito yung tabang to tabang. Ngasdan alat. Galing, no? Tapos nung nagbo-merge na yan, di naman siya dumi. Naghahalo kasi yung tubig, alat, tsaka tabang. Kaya akala niya madumi, pero hindi siya madumi. Yan. So what's that? Salt. Pag gusto mo maligo sa tabang, dito. So ano yung pinaliguan natin, double purpose. So kung gusto mo ng ang tabang, dito ka sa tabang. Gusto mo na alat, ay may dumi. Gusto mo na yung ano sa tabang. Malamig yung tubig nung ano, no? Ito. Ayan. Di naman yan dumi. Ano lang yan, yung naghahalo na kasi yung tubig, alat, tsaka tabang eh. Mga ano pa na ba nakatira? Katutubo natin. Siguro mga ito sila. Lagay mo na yung sa gilid, malo, para hindi mo nahawak. Balikan na lang natin mamaya. Gawin natin hermit. So dito, tabang pa rin to. Tabang pa rin siguro to. Hindi, alat na dito. Pero hindi, alam mo yung dagat na sobrang alat? Hindi. Hindi sa'yo alat na sobrang alat eh. Ano siya eh, maalat pero may tabang. Hindi ko ma-explain, basta ganun siya. Di ba ibang mga dagat pag dinig mo, pakaalat. Ito hindi. Kaya kahit sumisid ka sa ilalim, hindi siya ganun kasakit sa mata. Sarap dito, promise. Ayan, ayan mo. Paligiran kami ng bundok. Mamaya sana may internet. Kasi walang signal dito sa lugar. May depende sa hangin eh. Pag yung hangin papunta rito, may signal. Pag papunta doon sa dagat, walang signal. Tinatangay yung signal. Pero sabi ni Chang, meron daw sa signal dito sa may ocean shore. So wala na kaming gagawin. Ito na yung idle time ng pagka-camp. Naka-set up na lahat, luto na rin kayo. So gagawin nyo na lang, i-enjoy ang nature. I-enjoy natin yan, no? Sino ba naman may ayaw ng ganyan, di ba? Grabe.
Sulit biyahe namin dito. Kasi para namin arkilado yung buong resort, di ba? Yung buong beach. Tayo na kami ni Chang ng dinner. Dinner namin ay sinigang na baboy. Ito pa, nabili namin isda kanina. Sarap yung isda, di ba? Isda to. Hindi kami tawag dito. Pero alam kong makakain na ako nito. Hindi ko alam talaga anong tawag sa kanya. Torsilyo. Parang yung ba yun? O tuna. Hindi. Hmm? Tuna kulay pula lang. Parang yun. Madalas naman ganun eh. Sa alam ko, pwede siya kainin. Tsaka isda siya. Tingnan mo, di ka tinantanan ng aso. Nakain pa sa agad. Okay lang yan. Bantay yan. Hindi naman siya nangihingi eh, oh. Bantayin natin mamayang gabi. Pag naubos, pag matitira namin, hindi bigay ko sa inyo, ha? Ang bigas natin, abot naman hanggang pangatlong araw. Siguro. Gawin. Wala pa sa kalahati yung... Ha? Wala pa naman sa kalahati. Ito ba? Ngayon, taba yung gusto niya kanina eh. So yung mga chong, kain muna kami. So yan, good morning mga chong. Second day na namin dito sa Eco Park. Kagabi. Sa lakas ng ulan, bumagsak yung awning. Wala akong gamitin kaya ay ayusin. Kaya ngayon, nasintali yung awning ko eh. Hindi ko tinalian. Kala ko kakayanin. So hindi pala. Sa balaktot yung bakal dun. So ayun. Ngayon ko lang siya maayos. Yeah. No, ngayon umuulan pa din pala. Wala ko wala ng ulan. So ayan. Try ko ayusin to. Maulan. Grabe kagabi. Hindi ko alam kung malakas yung ulan o sadyang napuno yung awning namin. Bali ito, yung awning ko na to, bumagsak to. Kasi hindi ko siya nilagyan ng ganitong suportang tali. Kasi ito nakataob yan. Yan, tambak lahat yan. Buti na lang hindi kami sa tent natulog. Dito na kami sa kotse natulog. So yung tent na yan, nakabagsak din yan. Natamaan ng awning. Tapos ito, itong mga bakal na to. Buti malambot siya. Yan, baluktot yan. Kaya yun, kaka-setup uli. Kaka-setup lang namin uli. Kasi ito, yan. Nabagsak lahat yan. So, ayun. Kaka-setup ko lang uli. Sana ito, this time matatag. Kasi, isang gabi pa kami dito. Ito, magiging tahanan namin sa loob ng, 3 araw. Ayun. Ayun si Chang. Ayan. Diba? Sarap buhay lang. Chill-chill lang yan. Ano Chang, kamusta ang iyong pagpunta sa banyo? Mas maganda pa yung banyo dito. Mas maganda yung banyo sa kabila. Oo, kasi may siya, may sabutan doon. Baka isa sa lalaki. Ha? Baka yung isa pang lalaki. Hindi, yan doon, yung kulay green. Yung ginagamit natin ba nga kasi pang lalaki yun? Or dating CR siya.
So ayun, magpe-prepare na kami ng breakfast mga chong. Ngayon ko kasi tripod ko eh. Wala tuloy pinagpapatungan. So yun. Umulan pa din. Magdamag na kaming inulan. Umuulan pa rin. Pero okay lang yung may ulan. Huwag lang yung napakalakas ng hangin. Mahirap yung may ulan na tapos may mahangin pa. Yan ang mahirap. Pero yan. Yung ang dagat nag-low tide kasi. Kaya pinaulan para madagdagan uli yung dagat. Umabot uli dun sa pinakapampang. Kasi layo nung ano eh. Kanina. Eh ngayon pababa na naman yung ilog. Yung tubig dun sa ilog. Pag ano na may agos niya. Pag nag-high tide siya, doon na naman sa dagat babalik doon. Pabalik-balik lang yung tubig na yan eh, kaya hindi nauubos. Yung kutsyon ng tent namin basa. Ang bahaw ng kutsyon. Sampay kaya natin. Ng hangin. Oo, sabi ko na eh. Kakasabi ko lang di bali ng umulan. Huwag lang malakas ang hangin. Kasi yung hangin, tatangayin yung mga bubong natin. Ayan na nga. Tinatangay na siya. Pero sarap pa rin. Experience. Di ba? Na experience natin na binabagyo tayo. Di ba? Na nakakapagluto pa naman kami. Kaya okay lang yan. Hindi nga daw bagyo yan. Normal yan. Normal pa daw to rito. Kaya yun. Tayo magagawa. Kailangan namin makapag-survive na isa pang araw dito. Kasi ito ang aming tahanan sa loob nga ng 3 araw. So yan. Hindi pa kami nakapag-breakfast. Yan, tinupi na namin yung tent. Wala na kaming tent. Pag-usapan namin sa kotse na lang din kami matutulog mamayang gabi just in case. At least nakaligpit na yung tent. Tsaka nakakatawa yung hangin. Pinagbigyan niya akong tupin maayos yung tent. Napunasan ko kasi lumilipad siya. Hindi na kailangan hawakan. Kaya sinamantala ko yung yung pagkakataon na yun nga, lumilipad-lipad siya. Yan. Tapos ito yung nagsisilbingan namin, windbreaker namin to. Lakas na hangin para hindi ampas agad sa amin. Ayan. Kaya ako lang siyang palipad-lipad dyan. Ayan. Para yung hangin kahit papano naano yung hampas. Diba, hindi mag-anuhan yung mga gamit namin, pero nagliliparan pa rin talaga yung gamit namin sa lakas ng hangin. Pero masarap. Sarap siguro maligo ngayon sa dagat, lakas ng hangin. Ayan. Punta tayo sa dagat. Silipin natin kung ano lagay ng dagat. Pero tingin ko, ang lalakas ng alon. Mukhang malalakas yung yung alon. Malalaki yung alon pero low tide uli siya. Ayan. Malaki yung alon pero low tide. Diba? Ayan, lalakas ng alon. Lakas ng hangin. Grabe. Ayan o. Diba? Ang haba nung kasi low tide siya. Tapos laki ng alon. Isipin mo, paano kung wala yung bundok na pumipigil dyan sa hampas ng hangin na yan. Mas nakakalamang mas malaki alon yan. Ito yung Zambales. Ang lalaki ng alon kasi hindi siya ganito. Dito kasi napapalibutan to ng bundok eh. Yung bundok siya kapatid. Kaya ganyan maganda yung alon niya. Kaya ako tatanungin niyo kung safe to para sa bata. Oo, safe dito para sa bata. Nakikita niyo yung na yan, yung parang post line pa yan. Pag nagkatubig siya, ganyan lang din siya kapapaw. Hanggang dun sa dulo na yun, yung may tubig na yan. Hanggang tuhod lang ang tubig dyan. Siguro pag may bagyo, ito, inaabot to. Pero, kaya siguro siya aabotin ng ganun malaki. Mas malakas hangin niya kung wala yung kaya dapat natin sirain yung mga bundok. Hindi naman ang illegal quarry dyan or mining or whatsoever. Hanggat maaari dapat hindi sirain yung bundok.
Kasi kita mo di sa kanila lalagyan ko walang hangin, no? Kasi nasa gitna na ako ng bundok. Diba? Malaking tulong ng kabundukan sa atin. Ginawa yun ni Lord para may purpose yan. Hindi yan para dyan lang. Mga aso. Tugtog! Daming aso dito. Yan, bantay namin yung kagabi. Ayan, mga bantay namin yung kagabi. Kasi sila, pagka nakita nila na pinakain mo sila, so ano ka na nila, master ka na nila, parang gano'n, kaibigan ka na. Kaya ayan, yung mga makikita kayo mga aso, lalo na sa mga camping site, bigyan nyo pagkain para may bantay na kayo automatic yun sa gabi. Grabe, binagyo kami. Tinubi ko muna tong side awning. Sobrang lakas ng hangin. Tapos umulan na malakas. Yung mo namin yan, kinikure lang namin yung ano. Kinikure lang namin yung mga gamit. Tasa natin to para tumatama yung tubig. Kinikure lang namin yung gamit. Wala naman nang tumatama sa kotse. So dito muna kami. Gagamitin muna namin yung isang kubo. Ayan si Chang, basada din. Kakaibang experience. Di ba ito natutupi? Basa na eh, no? Ilagay natin doon para secure. Diyan, ikulong mo ito dyan. Pero kahit hanginin siya ng hanginin, okay lang. Oh, grabe. Yan yung sinasabi kong mahirap na naranasan na namin ngayon. Diba? Na lakas na ang hangin, mulan pa. Ayun. Mahirap pero masarap. Third to experience. Ano masasabi mo? Ayaw mo na mag-camping? Ba't ayaw mo na mag-camping? Sarap-sarap nga oh. Charge to experience nga yan eh. Susunod, huwag mag-camping sa beach. No? Hindi, natapat lang tayo talaga. So ayun, kawawa naman si Chang. Sarap siguro maligo sa dagat. Ayan, sinicure ko lang naman yung tarp. Kaya ako lang siyang lumilipad-lipad doon. Ayan, saka sinicure namin si 3-in-1. Ang hindi ko alam kung sinarado ni Chang yung mga bintana sa likod. Yung dalawa, kabilaan. Ayan. Pinutol ko na rin yung isang sanga kasi tama ng tama sa bubong. Wala naman nang lilipa rin dyan. So okay naman na. Grabe, napakalakas ng hangin, sobra. Hindi ko alam kung nakikita nyo pa pero lakas ng hangin. Papadaanin lang namin yan. Huhupa din naman yan. Kaso di pa kami nakapagagahan. Pwede nga tayo, gusto mo ba kumain? Dito kayo lalakad yung pagkain, pati kanin. So wala na kaming papakinabangan doon. Ayan, kalmado na ang paligid. Ayan, wala na yung malakas na hangin tsaka yung ulan. Bali yung tawag doon sa kanina na experience namin, yun yung tinatawag nila na tribunada. Ayan, yun yung tribunada. Diba? Yung kalmado, tapos biglang uulan na malakas, biglang hangin na malakas sa tahimik ulit. Daan lang yun ng bugso nung hangin. Pero ngayon kalmado, wala namang bagyo daw. Kaya yun, ayun pa kami makakain. Chicken nugget sa amin na ubos. Nalaglag. Yan. Undecided kami kung itong si Chang. Kung uuwi kami ngayon,
Mag-stay pa kami ng isang araw. Prayer naman na-stress siya, nakakaisip. Kasi pag na-stress siya, mainis na rin ako. Eh, naintindihan ko naman siya. Hindi niya pa na-experience yung mga ganito. Bakit? Ikaw na-experience mo na ba? Although hindi ko siya na-experience literally sa camping. Na-experience ko siya nung panahon na lineman ako. Nung panahon na talagang kasagsagan ng baha, nasa labas kami. Di ba? Bagyo. Nandiyan yung mga nakikita mo sa harapan mong nagsasaw yung mga poste. Ikaw yun. Yun nga. Kaya sa akin, di ba, yung sabi ko sa'yo kanina, kung meron mang maka-experience ng ganito, pakalmay mo sarili mo. At kung di mo alam gagawin, pakinggan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Awa, pagka sinabing, kunin mo yung ganito, yun yung focus mo. Huwag ka nang nag-isip na may nadaanan ka, kailangan mo kunin yung ganito, may nakita kang bumagsak, kailangan mo tayo. Wala kang matatapos pagka ganun. So kung sinabi sa'yo, kunin mo to, gawin mo to, yun lang gawin mo. Para ikaw, sarili mo. Kasi, kung saan tataranta ka, mas lalo mong hindi maintindihan kung ano kailangan mong gawin. Kaya kung focus ka lang sa isang gagawin. Kung yung sinabi sa'yo, kung kunin mo yung ganito, ipanik mo yung ganito. That way, yung panic mo, may iba yung atensyon. Kasi kung tatayo ka lang, tinitignan mo yung paligid mo, natatakot ka na, tinitignan mo pa, mas lalo kang mapapanik. Sa amin kasi, yung line of work ko dati, halos para rin kaming first respondent sa mga ganitong sakuna. Kaya, yung priority namin is yung safety namin, pero alam mo yun, kung hindi ka rin magiging ligtas kung wala ka rin mismo gagawin. Yun, swerte din na experience ni Chang. Or next time, alam niya na gagawin niya. Tatakbo. Tumakbo ka na, hayaan mo na lang ako, ganun. Kung hindi, sa mga makapanood nito, yun yung gawin niya. Para kung nagpapanik kayo, tumahimik lang kayo. Tingnan nyo nasa paligid. Tapos, hintayin nyo kung may magko-command man sa inyo. Yun lang gawin nyo. Huwag kayo, sa dami ng kailangan gawin, lalo na sa panahon ng sakuna, hindi mo lalo alam gagawin mo. Focus ka lang sa isang bagay. Kami ay uuwi na, pero hindi ko na nung uuwi pa kami. Baka pag may nadaanan kaming kung ano man, bahala na. Pero aalis na muna kami dito sa resort kasi lahat ng gamit namin basa na rin. Hindi kami prepared dahil sa tag-ulan tsaka yung malakas na hangin. Pero experience namin dito. Ano experience mo dito? Para sa akin, experience ko dito masaya. Kasi na-experience ko yung Tribunada. Kaya para sa akin, masaya. Diba? So ayun, mura yung ano namin, nung pag-stay namin dito is 500 pesos lang. Yan. Kaya tatanungin nyo ako kung uulit, babalik. Oo naman, for sure. Pero siguro baka mag-kwarto na lang kami. Or summer. Or mismo March na lang. Yun na lang stay namin dito. Boss, thank you sa ulitin. Ayan. It's either summer o basta ganun, yung hindi panahon ng tag-ulan. Hindi naman panahon ngayon ng tag-ulan, pero yung ganitong month daw, sabi nila, maulan daw talaga dito. Pero wala naman daw bagyo. So yun, sarap yung experience namin. Kahit pa paano nag-enjoy kami, nakapag-relax. Diba? Sabi nila, disconnect and reconnect. Pero hindi pa kami magre-reconnect. Baka may mga side trip pa kaming gagawin.
Yeah, off-road. Diba? Sino nagsabi sa inyo na ano to? Na maliit si espresso namin. Tama naman, oh. Off-roading. Diba? Yan, sulit tong espresso. Maganda talaga traction control niya. Basta ang tapak nyo sa gas para makaahon kayo. Ano? Yung pitik-pitik lang ba? Banayad. Ganun. Para hindi dumudulas ang gulong. Para yung mga ano nyo din, yung kapit ba yung gulong? Kasi pagka ano mag-i-skid dahil nga may traction control si espresso, hindi nag-i-skid yung gulong natin. Pero ayun, alalay pa rin sa tapak ng gas. Diba? Alalay lang sa tapak ng gas para hindi pa rin dumulas. Tayo ay naka-drive mode, hindi tayo nagmamanual. Kasi kabisado naman na natin yung ano. Kabisado na naman na natin yung tapak ng gas kay espresso. Kaya hindi na tayo masyadong nagmamanual. Alam nyo ba, napakasarap bumiyahe dito kahit di kayo maliligo. Alam nyo bakit? Tignan nyo to. Tignan nyo yung dinadaanan namin. Di ba? Sino bang may ayaw ng ganyang view, oh? Napakaganda. Di ba? Susulitin namin yung long weekend. Kasi yung gala namin na to hindi naman magastos. Ang gastos lang namin gasolina. Yan. Siyempre pinag-stayan dun sa ano, di ba? Sa makita ng resort na pinag-stayan mo ng one day, 500 lang babayaran mo. So sa mga tuwid, mura pa din. Nya lang, nadayuhin mo talaga. Pero sulit yung dayo. Kaya ayun, nagdesisyon kami kasi ni Chang kanina kung ano nga ba, kung mag-i-stay pa kami ng isa pang araw, babiyahe na kami pa uwi. Sabi ko sa kanya nga, kung meron siyang pag-aagam-agam na ano, na mag-i-stay pa ng isang gabi, wag na. Hindi na kami mag-i-stay. Ay, sarap. Daming sticker nung cashier ng mga vlogger. So ayun, what's up mga chong, nandito na kami sa Petron sa Dipakulaw. Saan naglagay ka rin yung sticker mo? Nahiya ako, shy type ako So ayun, dito na kami sa Petron Dipakulaw. Kung pupunta kayo mga chong ng Kasiguran, pagas na kayo dito. Kasi ito na yung pinakamura na gasoline station dito. Isipin mo Petron pa to, tapos ito yung pinakamura. Yung mga Petron kasi doon mga gasolinahan doon, yung mga maliliit lang. Ayun. Kung wala ka naman ng choice, pwede ka na magpakarga doon. Pero at least dito, ang per liter dito is 54 per liter, 54 point something per liter. Ayun. Kaya ako sa inyo, mag-asa kayo dito kasi ito na yung isa sa pinakamalapit. Pero marami naman doon madadaanan. Paglagpas nyo ng mga sigsag-sigsag, bago umahon ng sigsag, tsaka pagkababa. So yun yung mga gasolinahan dito. Pero doon sa mismong part ng mga sigsag wala. So yung papahinga lang kami konti, tapos biyahe na uli. So meron pa tayong ilang minuto pa ba? 4 hours and 44 minutes, mga 239 kilometers hanggang Plaridel Bypass Road. Ayun, hindi ko alam kung saan kami padadaan ni Wiz, pero yung Plaridel Bypass Road na lang ang inano ko kasi parang yung dinaanan namin kanina napakalayo yung papunta. Doon din ang labas namin sa Cabanatuan. So ayun, biyahe ulit tayo. So yun nga mga chong, nandito na tayo sa Bundok Bakery.
At ito, nakabili kami ng durian. Durian ba? Guyabano. Ano yun? Buko pie, egg pie. Buko roll, tsaka ube roll. Nakalimutan ko tawag ko ano dyan. At ito, kainin natin tong isa. Tikman natin. Milky. Hindi ko alam basta milk tea. Basta ang sabi niya dito is milky. Milkita. Kalimutan kong tawag dito. Pero ang tingin ko ito yung ano eh. Ayun yung ano, yung kulay violet na yung may nyog na matigas. Parang siyang ganun. So, nandito pa rin kami sa Bundok Bakery. Habang merienda lang. Tsaka kape. Kasi pag biyahe namin dito, baka dire-diretso na kami pababa. Para mga nasa 3 hours na lang naman yung biyahe namin pauwi. Kaya, saglit na lang. Try nyo dito, masarap. Nang mapupunta kayo ng Aurora. Bago pumasok na Aurora, te. Castañeda. Castañeda? Nakasarap sa Castañeda. Ito. Aurora? Aurora Castañeda pala. Aurora na rin pala to. Sana rin pala, Sambales, oh. Bumabagyo na rin. Tapsitio. Bagyo din. So ayun, try nyo Bundok Bakery. Kain muna kami. Sarap. Mga chong, tapos na kami kumain. Nag light dinner lang kami. Tapos ang biyahe namin is 3 hours and 31 minutes pa uwi sa bahay. So dito na lang muna namin tatapusin yung vlog. Pero after nito, kumagawa ako ng video sa bahay kung magkano ang inabot lahat-lahat na expenses namin sa biyahe namin. Gagawin ko to. Tapos didikit ko na lang dito sa dulo ng video para malaman nyo rin. Para kung may mga plano kayo na pumunta ng Kasapsapan Beach, yan, ma-prepare nyo yung budget na kailangan nyo. Lalong-lalo na para magkaroon kayo ng idea ng kung magkano ang gas expenses, kung magkano yung mga gagasin. Pero most likely ako kasi pagka naghahanap ng mga video, ng mga vlog yung expenses sa gas talaga ang tinitignan ko. Kasi yung pagkain, yung pupuntahan yung hotel, hindi naman din kagaya nung kinain namin at tinuluyan namin. Pero para din magka-idea kayo dun sa pinuntahan namin, ilagay ko rin din yung presyo. So yun lang mga chong, kung mabot kayo sa dulo ng video na to, lagi may ganun pagka nag-video So yun, kung mabot kayo sa mga dulo ng video na to, please like, yan, share nyo na rin. At kung hindi pa kayo nakipollow, please follow, subscribe kung nasa YouTube kayo. So yun lang mga chong, hanggang sa mga susunod namin paglalakbay. Kita-kits tayo. Ingat. So ayun nga mga chong, bali ito na yung total na gastos namin sa Aurora. So bali yung pagkain namin, yung mga food, snack, tsaka mga condiments is 1,000 pesos. Yung dinner namin sa Jollibee is 224 pesos. So nung namalengke kami, umabot yung pinamalengke namin. Unang-una sa baboy is 400 pesos. Sumunod sa gulay is 210. Sa isda is 130. Yung uling 20 pesos. Tapos yung bayad namin sa resort mismo, sa campsite, is 500. Tapos nung nagpagas kami pa uwi is nagpa full tank ako is around 1,200 pesos. So nakauwi na kami niyan. Tapos yung nag-top up kami ng gas, yung papunta pa lang na Aurora is 500. So ito yung naging total nung aming lakad. So kaya kung nagpaplano kayo, ito yung estimated na ano namin, na gasolina all throughout dun sa biyahe namin. Pero depende pa rin to kung saan kayo mag-stay, ano kakainin nyo, at ano magkano ang babayaran nyo sa mga tutuluyan nyo.
So ayun mga chong, sana nakatulong tong video na to kung nagpaplano kayo na pumunta ng Kasapsapan, Aurora. Ito yung magiging estimated budget nyo. No, so most likely dagdagan nyo na lang din ng extra budget just in case na maplatan kayo, gano'n. Diba? Or may mga gusto kayong bilhin pa sa lubong pauwi. At least, may extra pa rin. So yun lang mga chong, hanggang sa muli. Salamat kung umabot kayo sa dulong video na to. Ingat lagi mga chong at mga chap.